Fry na ako. Sige po. Sige, bro. Start na. Okay. Come divine will to pray in my prayer. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Holy Amen. Spirit. Amen. Blessed are you, Lord God, source of every good gift and the one who delights to be close to your people. So from the beginning of creation, you have sought to dwell with us and to reveal your loving presence. You have allowed us to build sacred places where we can gather, pray, and remember that you are near. Yet too often we have focused only on the walls and the beauty of our churches, while forgetting that you desire most of all to dwell within our hearts po. The fullest sign of your nearness is Jesus, your Son, the true and living temple, in whom you have made yourself known. Through his death and resurrection, we have become members of his body, the church, called to be your holy dwelling on earth. Lord, send your Holy Spirit anew upon us. Purify our hearts, strengthen our faith, and shape us into living stones that build us your kingdom. Help us to recognize and honor your presence in one another and in all the places you choose to be found. May our lives give you glory and draw others to the joy of knowing you. We thank you for making us part of your holy people and for the hope of sharing forever in your heavenly home. We pray this in the name of Jesus, our cornerstone and Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give We us must this But day this our day our daily daily bread, bread, and and forgive us forgive our us our Our trespasses, trespasses, trespasses. as we forgive as we those who forgive those trespass against trespass us. against us. Lead us And not lead us into not in temptation, temptation, but but Temptation, deliver but us deliver from us from evil. evil. Amen. We also would like to lift up our prayer for all those who are victim of Typhoon Tinyu or ongoing mga sakuna ng mga earthquake at of course yung mga sa corruption ng ating bayan. We ask for the intercession of Mama Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for us for us sinners, sinners, now sinners, and now at and the at the hour hour of of our our death. death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy You, Spirit, as it As it As it was was who in the was was in in the the beginning, now beginning, beginning, and is is ever now, now, and now shall the be, shall world be without world. end. and Amen. without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Ang Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi Magandang po. gabi sa inyong lahat. Good Magandang evening. Ako gabi po po. ang inyong lingkod na siya magpapacilitate tonight ng ating LBS. This coming Sunday is the feast of dedication of the Lateran Basilica. Sa tingin ko naman po, na-explain na kay Brother Tunying kung ano ibig sabihin ng Basilica at ano ibig sabihin din ng Lateran. So maliwanag na ho. So umpisahan na ho natin sa tutunghayan na po natin ang Ebanghelyo at tinatawag mo po si Brother Alex upang siyang magbasa ng ating Ebanghelyo this coming Sunday. Sunday. This is the 32nd week of the ordinary time. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit.
at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri namin ko ng ang Panginoong Panginoon Kristo. Hesus Kristo. Okay. Brother Hector, sa Yes. talata 13-14, ano okasyon kung bakit si Jesus pumunta sa Jerusalem at ano ang nakita niya sa loob ng templo? Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Salamat, ah, Walang Brother anuman. Hector. Brother Tunying, sa talata 15 at 16, anong ginawa ni Jesus sa templo at anong kanyang sinabi sa mga nagtitinda ng kalapati? Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. At sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Salamat, Brother Tunying. Brother Jerome, sa talata 17 at 18, ano naalala ng mga disipulo na nakasulat sa script sa banal na kasulatan? At ano naman ang tinanong ng mga Hudyong pinuno kay Jesus? Naalala ng mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Okay. Salamat, Brother Jerome. Brother Walang Boy, talata 19, 20 at 21, bingo. Ano ang sinagot ni Jesus? At ano ang sinagot naman ng katugunan ng mga pinuno ng Hudyo kay Jesus? At ano naman ang tinutukoy ni Jesus tungkol sa templo? Okay. Sumagot si Jesus, "Gibayin niyo ang templong ito
At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Hmm. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Salamat, Brother Boy. Ngayon, may katanungan ba sa mga kapatid? Kung wala, keywords Ang- natin. Ang tanong, Ayan, tanong. saan po hinugot Wala pa tayong hibla, may hugot na agad. ang po hinugot ni Jesus? Yung pong sagot niyang, yung pong naalala ng mga alagad na sinabi sa lumang Ayun. ito, doon sa talata 17. Scripture. Okay. Brother Hector, baka gusto mong sagutin po yan. Salmo. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayan may... 17, bro. Nasa Salmo yan, Brother Tony. Salmo. Ayun, sanagot na ni Brother Jero. Salmo 69:10. Ang sabi doon, because zeal for your house has consumed me. Ayun na yun eh. I am scorned by those who scorn you. Ayun. Gusto mo na Tagalog? Di ko. Hindi po. At saka ipaliwanag niyo po, mabigat eh, hindi ko maintindihan. Brother Jero, paliwanag mo daw. May sinabi doon sa 17, his disciple recall, zeal for your house will consume me, or alisin ninyo ang, hindi, naalala ang kanyang alagad, ang malasakit ko sa inyong bahay ang tutupok sa akin. Zeal, malasakit for your house will consume. Jesus. So, paano ba? Gusto niyo itong komentary ko? Sige bro, Zeal pakibasa. for your house. Yung galing sa Psalm 69:9, zeal for your house, an intense reverence for the Lord's house of worship. The disciples Zeal. remembered this passage when Jesus drove the merchants and money changers out of the temple, angry that his father's house was being overrun by the bustle of business. From John 2:17. Insults have fallen on me, scornful words against God cut deeply into those who love and serve him. Paul applies these words to Christ in Romans 15:3 to say that Jesus did not live for his own selfish interests, but came to serve others even to the point of bearing their reproaches against God. Yun ang komentary sa Maliwanag ba, Brother Tunying? Psalm 69:9. Lalo pong lumabo eh. Parang ano po, parang may corollary po kasi yung Psalm 69:9 kasi dinidescribe daw po doon kung sino yung nagsasalita na yung intense passion sa bahay ng Panginoon. Eh yung mag-cause ng insult. Dapat i-endure yung insult dun sa mga against sa Panginoon. Yung verse daw na yun ay may dalawang meaning o dalawang kahulugan. It reflects yung psalmist na sinasabi traditionally is King David. Personal experience of being consumed by zeal for worship and being attacked for it. Diba nga kasi halos mahubaran si King David habang siya ay nagpe-praise and worship. And it points to Jesus' similar actions in the temple. Kaya where his righteous anger at the desecration of the temple led him to being
reviled. Kaya parang nagalit din yung mga katandaan doon, di ba? Kasi bakit ginulo niya yung yung mga nagtitinda, sinabog niya yung pera ng mga namamalit. So, parang may corollary dun sa Psalm at saka dun sa ginawa ni Christ. Dagdagan ko nga. Ito Kasi nga, dito, nag-research na ako. Ito. Ang talata sa Juan 2:17, naalala ang kanyang mga alagad, ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin, ay nagtataglay ng malalim na theological at propetikong kahulugan. Ito ay direktang tumutukoy sa matinding pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus para sa kabanalan ng templo ng Diyos. At sa huli, nagpapahiwatig ng kanyang sakripisyo. So ang konteksto, ang paglilinis ng templo, ang talatang ito ay kasunod ng pagkilos ni Jesus na paalisin ang mga nagtitinda, nagpapalit ng pera at mga nagbebenta ng mga hayop. Ayan, no? Para pagpapanumbalik ng kabanalan. No? So yun yung pahayag ng otoridad din sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Authority yun eh. Authority. Pinakita ni Jesus ang kanyang otoridad sa templos at sa batas. So ang sino mang magpakita ng labis na malasakit, ayon, zeal, para sa bahay ng Diyos ay hindi maaaring maging kalaban ng Panginoon ng bahay na iyon. Saka ito yung ito yung fulfillment ng prophecy dun sa Psalm nga, di ba? Sa awit. Sa awit. And then yung broader application nga daw niya dito, ang sabi dito, kahit daw nagpapakita ng karanasan na negatibo na reaction para sa pananampalataya, hindi naman daw yun sign ng wrongdoing. Pero nangyayari yun kasi nga, ganun yung binibigay nating pag-alang dun sa ating Panginoon. No? Kasi, kumbaga, parang ang dating dun, binabastos nga naman yung bahay ng Panginoon. Kasi nga may mga nagtitinda, ingay-ingay. I'm sure maingay yun, maingay yung mga hayop, maingay din yung mga tao, yung mga nagpapalit kasi syempre naghahagil, di ba? So, isa po yun sa pinupunto rin na hindi naman porket negative yung dating masama. Pinakita niya talaga yung niya, yung zeal nga niya, yung pagmamalasakit niya doon sa bahay ng kanyang ama. Nasagot po ba? Okay po ba yung explanation? Maliwanag na ba? Sa dami ng explanation? Or baka may gusto sabihin si Baka mayroong Brother alam Tunying. si Brother Tunying May na gusto hindi niyang natin alam. i-share atin. Opo. hindi, sa akin napakasimple lang yung pagkaunawa ko kasi sa laki o sa lalim ng pagmamalasakit niya sa bahay ng kanyang ama, di ba? Halos nag-aapoy, nag-aalab ang kanyang damdamin. Halos siya'y matupok ng apoy. Sa init ba ng damdamin niya at malasakit niya sa bahay ng ama. Yun nga po yung zeal. Anyway, Pag-ibig niya yan eh. Pag-ibig niya. Nag-aalab yung pag-ibig niya eh. Yes. Alab ng puso. So, dibdib boy, buhay. Dapat ganun tayo kahit sa pananampalataya. Okay, sa umpisa pa lang, so ano itong Pasko na ito? Ito ba yung Pasko ng Christmas yan. Pasko. Wala pa naman. Wala. Sounds like. Hindi ba siya naman yung ano yan, tawag dito, yung Passover, yung Pasko, di ba? Hindi kasi nga, maaaring ang Pasko ito kasi nga, ang daming nagtitinda. Passover po yan. Hindi, alam ba bakit nagtitinda? Ginagamit kasi ang baka, tupa, at kalapati bilang offering. Alay. Ang alay. Pag mayaman Passover, ka, yung dugo, di ba? baka, tupa. Sprinkle. Pag mahirap pa, kalapati. Oo. Tapos kakainin pa nila yun. Tapos sinahati. Kaya... Bakit meron pong namamalit, meron foreign exchange?
Kasi mga galing sa iba-ibang bansa Sa ibang yung bansa mga eh. ito. Sa ibang Galing sa Mga lugar. Gentile na yun. katulad ng Galatia. Nung pa pala, no, meron na nagpapalit ng pera, no? May forex na. May forex na. Mga Sa CPA. Corinto. Mga forex na. So, ibig sabihin, kalakaran lang talaga na during Pasko ay merong mga magtitinda dapat talaga doon kasi yung nanggagaling sa malayo, hindi naman niya bibit-bitin yung kanyang baka, di ba? Yes. Kaya Tama. Practical lang. Ngayon, bakit nga nagagalit naman si Jesus? Kalakaran nga yun. Sa kailangan bahay kasi nasa maingay. loob Tambahan eh. Baka. Bro, ikaw man sa loob ng bahay mo, magtinda yung... Hindi, tsaka yung baka, tumatay pa yan. Magagalit ka Hindi, din. baka depende, may ibang bahay, tindahan kasi yung kanila eh. Nasa Pero, bahay. pero church kasi, Hindi temple. naman, Bahay hindi naman sa dalanganin. Bahay, tag dito? Pang worship. Worship, Pagsamba, di ba? bahay nga ng ama niya eh. Mayroon din akong note dito gusto marinig. Sa verse 15, di ba, he drove them all with sheep and oxen out of the temple and he poured out the coins of money changer and overturned their tables. Ang comment dito, the aggressive actions of Jesus are a prophetic sign of the temple's imminent destruction from Mark 13, 1-2. The expulsion of oxen, sheep, and pigeons 2:14 from the precincts likewise signifies the termination of animal sacrifice in the temple. John 4:21-24. And see allegorically from Origen, the sanctuary is the undisciplined soul filled not with animals and merchants but with earthly and senseless attachments. Christ must expel them with the whip of his divine doctrine to make spiritual worship possible. O yung shinare ko sa messenger na may picture ni Jesus, di ba? Andun naman, very spiritual kay Jesus mismo yun. Oo, parang ganun yung ni-reveal. Sabi kanina. niya, and when I took the ropes to drive the profaners. Ano ba yung profaners? Yung mga walang respeto. Walang respeto. Profaners out of the temple, it was the human will that I was driving out so that mine might enter, yung kanyang divine niya, reigning and dominating, and they might be truly rich in their souls and no longer subject to natural poverty. So more on spiritual tong kanyang approach. Ni Jesus dito. Okay. Bada Alex, ano naman na tayo? Keywords. Keywords. Okay. Sige po, go. Temple. Mamaya, temple din tayo of the Holy Spirit. Puro templo lahat. Zeal. Ayun. Zeal to drive. Pero maganda yung tanong mo ni Kuya Tony. Maganda naman. Apo. Ngayon lang. Naman. Prophecy, no? Nakikita niyo po? Zeal sa Tagalog. Pagmamalasakit. Ang malasakit. Gusto niyo po hanapin natin. Hindi ko makita. Zeal sa Tagalog. Binasa naman natin yan. Alisin ninyo. Ay, hindi. No, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Sipag, pagsisikap, sigasig. Sigasig. Malasakit siguro. Pagmamahal. Pagmamalasakit. Yes. Passionate. Dito sa akin, ang tutupok sa akin. Ang malasakit ko sa yung bahay ang tutupok sa akin. Templo, pero yan, body of Christ yan. Katawan ni Jesus yan. Ay, ang katawan ni Kristo. Lagay natin katawan ni Kristo. Para Tagalog lahat. Baka mapagalitan ako eh.
Ano pa po? Kasi binasa natin Tagalog tapos English ang nakalagay. Oo nga tinagalog ko na po, ano po yung zeal, pagmamalasakit, or pag ano nga po yung sabi niyo, Brother Hector, tumutupok. Ang, ang sabi doon sa Tagalog, Ayun. ang pag ay tumutupok, Ang malasakit ko sa iyong malasakit. bahay ang tutupok sa akin. Yun yung title pagmamalasakit para sa templo. Hmm. Cleansing of the temple. Maglilinis. Matuwid na galit. Ayun, sige. Righteous Righteous anger. anger. Ano, Holy anger. Holy anger. Precious light, heaven's answer. Dee-dee-dee-dee-dee. Sweet away here, O God of silence. Latigo. Latigo. Latigo para sa mga kasalanan mo. Lalatiguin ni Jesus. Hindi, may ano siya, no? Di ba meron siyang significance. Sabi nga na, parang purging. Oh. Pinu-purge yung ano. At saka yun nga yung end ng animal sacrifice kasi once and for all, siya na yung sacrifice. Pero lubid kasi dito ang nakalagay. Opo, lubid na ginawa niyang Panghagupit. Panghagupit na lang. Ah, Panghagupit. Mas okay? barbero siya. Panggupit naman yun. Panggupit. bakit kaya in-specify dyan na lubid ang ginawang pangan? Kasi siguro parang bondage, sign of bondage din. Kasi sin is a bondage, di ba? Kasi, I'm just di ba, guessing po. Wala pa silang sinturon noon Oh, notice mo dun sa Middle East. Apo. Ang panghampas nila yung tsinelas nila. Tsinelas o kaya yung kanilang igal. Yung igal nila. Ayun, parang lubid yun yung igal. Oh, Pagka nag-aaway sila doon, umaano yung alikabok kasi yung tsinelas yun. Tama. Baka kasi lubid yun no? Apo, lubid po yung igal nila. Eagle? Pwede kasi Middle East, Agila? Eagle? may cultural, egal, E-G-A-L. Yung pinakabelo nila, gutra yun. Yung nakaputong sa kanila, igal. Patong yung kulay itim. Apo, igal. Yung iba maarte yun may mga tassel-tassel pa. May mga tassel. Mahaba ng tassel. Pero pagka galit na galit sa'yo yun, yung tsinelas nila, di ba? Tsinelas talaga, tsinelas. Ibabato pa sa'yo yun. Okay. Meron pa ba? Wala na po? Wala na? Ang significant, yung mga nagtitinda, anong niyan? Parang simbolo ng mga nagtitinda. Yan yung mga sila, kasalanan. yung sabi mo nga yung materialistic. Hindi yung nagde-defile sa sinners nga siguro, no, di ba? Earthly attachments. Earthly attachment. Earthly and senseless Pero mention kanina si Brother Jerome na nagde-defile sa temple, something like that. Pero iba yung term. I forgot. Sorry. Alimutan ko na din. O lang natin, mga nagtitinda. Mga nangangalakal. O nagtitinda na lang. Nagpapalit. Then nangangalakal kasi pati na yung money changer tama dyan. Pwede na yon nangangalakal. Kasi pati money changer sama mo na dyan. Okay. Merchant na yan, merchant. Opo. Kasi minsan may ibang connotation kasi sa atin yung nangangalakal di ba yung mga scavengers. Basurero. Opo, nangangalakal siya. Ginagawa po nila yun Napansin nyo pagka nagkukulit. Sa amin, at least dito, nakikita ko. Junk shop, yun di ba? Negosyo naman yun In-separate na po nila yung mga plastic, yung mga lata, and then dinadala po nila yun sa junk shop. Yung mga pera pala sa basura. Nabubulok na lang po yung tinatapon sa dump site.
Something like that. May pera sa basura. May pera sa basura. Yung hindi nila napili, lalagay doon sa tapat ng bahay mo. Sabi ko nga sa inyo, sa Riyadh, nakapulot ako ng boss. Acostimas 10. Boss, speaker, Yung speaker na Acostimas na pangarap ko nun. Napulot namin sa basura ni Tito Jun. wow. Okay. 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 Ang first reading naman ho ay babasahin ni Brother Hector. Brother Hector, first reading, hinango kay Ezekiel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki pabalik sa pintuan ng templo. May agos ng tubig sa ilalim nito na papuntang silangan. Paharap sa silangan ang templo. Nagmumula ang agos sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas sa pintuan sa gawing silangan. May mahinang agos ng tubig doon na mula sa gawing timog ng pintuan. Sinabi niya sa akin, umaagos papuntang silangan ang tubig na ito at bumababa sa Araba. Kapag umagos ito sa dagat na patay, ang dagat na di umaagos magiging tabang ang tubig. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda ang lahat ng lugar na maaagusan nito. Tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga sa magkabilang pampang ng ilog. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga sapagkat ang tubig na umaagos mula sa templo ang didilig dito. Patuloy itong mamumunga sa buong taon. Pagkain ang bunga nito at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Salmo ang tugon. Ang Okay. tugon. Brother Bayan Alex. ng Diyos. Okay, Brother Alex. Apo. Sa talata 1-2. Ano ang ginawa ng lalaki sinabi dito, no? Opo. Kay Ezekiel, at anong kanya nakita sa ilalim ng templo? Tapos, saan din nila na lalaki si Ezekiel at anong nakita naman niya doon sa pinagdalhan sa kanya? Okay. Sige po. Dito po sa binabasa kong Biblia, hindi siya talaga in-specify. Pero dito po sa awit at papuri, Puri. nakalagay po dito, noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Hanggang doon lang po ba? O sobra? Hindi, hanggang dalawa. Talata 2. Okay. Keep. Lumabas. Ay, hanggang doon lang po Pagli yata. sa pintuan. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga. O, sobra na po ba ako? Hindi, sige. Dos daw. Sige. Sama Ah, ito. lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga. Ang hilaga is north, At iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Ano pong silangan? South? Doon, east. Okay. East. Northeast. Okay, magkalapit nga. Okay. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog
ng hagdan. Southern. Southern naman yung north, east, south. Tama, paikot siya, no? Okay. Okay, Okay, salamat Brother po. Tunying, talata 8 at 9. 9. Ano sinabi ng lalaki kay Ezekiel? At anong mangyayari sa dumadaloy na tubig galing sa templo patungo sa patay na dagat? Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Okay, salamat. Lahat ng lugar, meron pa eh. Lahat ng lugar na Ang lugar abutin na ito aabutin ito. ay magkakaroon ng Ng buhay. Buhay. Okay. Brother Jerome, talata 12. Ano naman ang magtutubo sa makabilang bahagi ng ilog? Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Wow. Wow. Ang galing. Oh, may tanong ho ba? Kaya Marami. Tonying, Marami. Kung walang tanong, diretso na tayo sa keywords. marami Meron daw tanong. Marami nga. Marami lang. Nasaan po ba yung templo? Ano po ba itong templo na ito? Templo ng Jerusalem. Prophecy yan, di ba? Itong ano niya, Ezekiel. Ezekiel. Kasi Kasi nasira yung templo diyan, di ba? Nawasak ba yun? Before that, yung templo gawa ni Haring Solomon. Is that correct? Tama. Kaya may prophecy si Ezekiel about this temple. Ito na yung kanyang sinalaysay. Describe niya yung ano. So yung panahon ni Ezekiel na yan, nandoon pa ba yung templo o wala na? Nasa Jerusalem pa ba yung templo o yun yung sinira na ng Babylonia? Tandaan mo, ito pangitain lang ito ha. Hindi ito tunay na templo, pangitain ito ni Ezekiel. Hindi, tinatanong niya yung totoong templo. Ni Separate Haring na Solomon, yun. di ba? Kasi Panahon ni Haring Solomon ba to? Hindi, Babylonian. Babylonian exile na yata to. Alam mo, tandaan mo, nung pumasok ang Babylonia sa lahat ng bagay na templo sa Jerusalem, giniba ng mga Babylonian. Kasi inasimbolo ng kalakasan ng Israel yung kanilang pagsamba sa Diyos. Di ba? Nga po, ano po ba ang inilalarawan dito? Yung ilog o yung templo? Templo. Yung templo, kung na may umaagos na tubig, Umaagos na nagbibigay tubig. buhay. Yung tubig, nagbibigay buhay. O nga po, saan po galing yung tubig? Sa templo. Sa loob ng templo. Dumadaloy. Parang spring sa temple, no? Nakaharap daw yung templo sa silangan. Tama ba? Kasi meron po ditong binabanggit na may picture pa ang pinadala dyan dagat na patay. So yan yung Dead Sea. Araba is dagat na patay, Dead Sea. Pero kung babasehan nyo talaga yung totoo na kung sa Dead Sea,
Ang Dead Sea po, super alat. Hindi Ang nga sinasabi patatabangin dito, nga eh. ang Tatabangin Dead. nga eh. ang sinasabi dito, pag nakarating daw doon sa dagat na patay, magiging ano Kabang. Tabang. tabang. So, this is actually the reverse kung ano ang Dead Sea po ngayon. Kasi ang Dead Sea, wala po siyang lagusan palabas. Kaya tanggap lang siya ng tanggap. Kanya super alat ang Dead Sea. Kaya Tama hindi, po. Tama nga Magpo-float po. ka dun eh. opo, Kasi Taas kung, ng specific gravity. yes. At saka yan ang lowest point on Earth, Dead Sea. kasi nga po, ang natatanaw ko rito, yung pagkakalarawan ng templo at saka yung tubig ng galing. Hindi ba yan yung tubig na galing sa Tigris at Euphrates Euphrates. River? So, Tigris at yung tapos corollary sa Genesis or something, sa paraiso. Yun. Genesis Kasi- 2:4 yun. kasi nga po, pagka pinag-usapan natin yung river na yan, merong dalawang river galing doon sa Iraq, sa Babylonia, yung Tigris at saka yung Euphrates. Nagkatagpo yan, dumaan yan dito nga sa Rabo hanggang sa Galilean Lake, di ba? Lake of Galilee. Tapos tumagos yan sa Jordan River. From Jordan River, pumunta yan sa Dead Sea. Yun po ba ang binabanggit yan na tubig na umaagos galing sa templo o iba yan? Iba yan. O, iba po. Iba to. Yung tubig Iba to. na yan, yan yung si Jesus Christ na nagbibigay buhay. Kasi Yan yung representation yan. kung titignan mo, Galing sa lahat ng templo. madadaluyan, nagkakaroon ng iba't ibang hayop at saka isda. Mm. And then, kung babasahin niyo po yung mga kinaligtaan natin na na mga talata, sinabi doon na yung ibang yung latian nga, mananatili na maalat kasi nga para may pagkuhanan ng asin. So, medyo iba parang may halong katotohanan at may halong pangitain. Pangitain yan. Nabanggit na ni Brother Butch kay si Jesus. May connection na ba sa gospel to? Yeah. Wala yan. Meron na nga kayong meron na nga kayong kinukonek nyo na nga eh. Templo. Ang tinatanong ko lang kasi, yung bang sinasabi sa Ezekiel na yan, ay actual ba yan? Dahil yung Pangitain eh. kasi nga yung Prophecy to eh. panahon ni Propeta Ezekiel, yan yung Exile sila. alipin pa sila ng Babylonia. Vision niya to. Or may angel pa ang kasama, sabi ni Brother Alex kanina. Opo. May anghel na kasama. Opo. Kaya pag binasa nyo rin po yung yung umpisa ng Ezekiel, ang nakalagay talaga dito, yun nga, nabuhay siya sa panahon ng pagkakadalang bihag sa Babylonia. Sa aklat na ito, tinatawag si Ezekiel ni Yahweh bilang anak ng tao ay may matibay na pananampalataya at malawak na imahinasyon. Karamihan sa kanyang mga kaisipan ay dumating bilang mga pangitain at inilahad niya ang karamihan sa pagbabago ng puso at espiritu at ang pananagutan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Okay po? Yung footnote dito kasi sabi, water signifies great blessings and evidence Blessing. of the Lord's presence. Opo. Sa Joel 2:14. May two-prong water, di ba? It can give plenty or it can destroy. Di ba nung kay Noah, it was used to destroy. Huwag na kayong lumayo. Yung sa Cebu. Yun nga po. Si Tino. Pero dito sa point na ito, ang water dito is a blessing nga. Sabi nga ni Brother Jeff. Oo. Ito yung sa research ko. Ito, basahin ko ha. Sige po.
Ang pangitain ay nagsisimula sa isang maliit na batis na dumadaloy mula sa pintuan ng templo na kumakatawan sa presensya ng Diyos. Mhm. Yun. Habang dumadaloy ang tubig sa silangan, lumalaki ito sa isang malakas na ilog na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay na hinahawakan nito na nagbabago sa tuyong lupain. Ang tubig ay isang makapangyarihang metaphor para sa buhay, pagpapalabag at paglilinis sa gitnang silangan at sa banal na kasulatan na ginagawang malalim na simbolo ang mga katangiang nagbibigay buhay sa ilog. Nagbibigay buhay kasi yung sa baptism, yung water, holy water yung gamit. Tapos yung si Jesus sa cross, blood and water, which gush forth, di ba? Yung 3 o'clock prayer natin. Ayun yung nagbibigay buhay, yung water, and then the blood, which is through our communion naman sa Eucharist. Ito, Blood. direkta naman sinabi dito ng Diyos na nagbibigay buhay. Oo. Siya na yun. Yun na yung significance. Okay na po. Pwede tayo. Keyword. Templo. Tubig. Templo. Cleansing. Temple ulit. Cleansing. Tubig nagbibigay buhay. Paglilinis. Ano pa po? Blessing. Ano ba? Ano bang blessing sa Tagalog? Kasaganaan? Pagpapala. Pala. Lagay ko rin siguro kasaganaan. Ano? Kasi dumadami. Yung lahat ng dinadaluyan, nabubuhay yung mga ano eh. Yun, nagbibigay buhay. Yan, nagbibigay buhay siguro. Nagbibigay buhay. I-connect ko na po ito. Yan. At ito dito. Actually, dun sa gospel, meron din paglilinis no? Paghahugupit niya. Opo, may paglilinis nga din siya. Paglilinis. Sige, lagay natin. Paglilinis. Di ba nyo nakita? Yung Di ba nyo nakita galing ang tubig papunta sa east? Ang simbolo ng is. Yun ang iniisip ko. O di ba yung mga Muslim dun sila tumitingin sa kasi nasa east yata yung Kaaba. Di ba yung kibla nila, kibla ba? Brother Boy, tama ba? Hindi ko ano eh. Yung kibla nila is pointing to the east. Hindi ko alam kung saan pero ang alam ko yung CR nila may direction eh. Na dapat. Kahit sa mga hotel, di ba makikita nyo may mga arrow? Kasi yun yung actually, may mga compass yan eh. Meron. May compass na dali. Opo. Doon ba nag-rise ang sun sa east? Northeast, di ba? Hindi kasi yung ano nila, yung Kaaba nila nasa east. Anong Kaaba? Yung kanilang, yung parang kubol na yung na iniikutan nila kung saan daw si Abraham ay nagkaroon na. Di ba meron parang tubig ba doon? Yung kung saan si Tama ba yun, Brother Boy? Kung saan... Anong reference nila? Bakit sinabing is? Kung nasa Amerika ka. Oo nga. Di ba? Bakit Yan ganun? is yun. I don't know kung is nga yun. Hindi, kasi yung tubig is a sign going to the east, going to the south. Di ba? Mapaikot yun. This is a sign of evangelization, meaning spreading the good news about Jesus Christ to others. Di ba? From east. Oo. East to west. Na siya nagbibigay buhay. Di ba? Ganun ba yun? In any direction naman yung Tama ba yun o mali? Di ba? Parang tama rin kay Brother Butch. Di ba yung mga three kings noon? Parang direction na east, gano'n? To the stars. Yung sabi, yung mga, yung three magi, galing Orient. Orient.
From the east. East. It's East, from the east yun. east. Oh. From the east. Pero yung North Star, di ba? North Star ba yun? Yung Star of Wonder, Star of Night. Saan ba siya nakatingin? Saan ba Sa alam ko, nakatapat sa Bethlehem. Meron pa po Ano yung mga fruit no, anong simbolo ng mga gamot yung mga dahon na naging gamot at bunga na naging Healing. pagkain? Saan Tapos yung simbolo ng mga prutas, hindi ka magugutom. So that is healing at saka feeding. provision. Eucharist. Hindi Eucharist. ka magugutom sa Eucharist, ba? Spiritually. Oh, And yung healing ng which is sacrament, mga healing. Oh, lagay natin provision. Ilagay ko lang na ganun. Kasi it's food, di ba? It's provision. Or lagay natin food. Pagkain. Di ba? Nourishment. Pagkain. Tumatama doon sa Ano bang nourishment? Sa Tagalog. Ang kabuhayan. Pagkain. Pagkain, yun, pagkain. Daily food. May basahin lang ako May basahin lang ako sa komentaryo. Daily bread yan. Maiksi lang to. Sige Sabi po. dito, ang prutas ay para sa pagkain at ang mga dahon ay para sa pagpapagaling Papagaling. na nagpapahiwatig na pisikal at espiritual na pagpapanumbalik at pagkain. Yung olive oil ba, di ba yun yung ginagamit sa Sa chrism po. Opo. Tsaka sa mga Opo, pero separate yung ginagamit nila sa chrism at saka yun sa baptism at saka confirmation may isa alam ko may separate na oil pero parehas silang olive. Ang healing kasi yung oil Oo, may healing property. Yun yung talaga ginagamit sa anointing of the sick. Oil. Oo. Sakramento. Extreme unction. Meron pa po. Bukod dito. Eucharist, pagkain, pagpapagaling. Pwede lagay natin doon spiritual. No. Both physical and spiritual. Itong natin, spiritual naman talaga to. Itong nga. inaaral natin. Magpapagaling both. Ano ba yung physical? Ang katawan at espiritu. Spirit of God in the clear running water. Saan si Chris? Through greatness. Hindi ko alam kung siya yung nagme-message. Ang dali lang po. Spirit of God, creation is your own. I will not attend today. Mag-OT ako tonight. Maraming salamat po. Hindi daw siya attend. Nag-message pala kanina 8:19. Meron pa ba? Let's go to the second reading na. Okay na po? Okay. Punta na tayo kay Brother Boy. Sa second reading. Tama ba to? 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11 and 16 to 17. 16 to 17. Correct. Apo. Pagbasa mula sa 1 Corinthians. Unang sulat. Unang sulat. Sa mga taga-Corinto. Sa mga taga-Corinto. Chapter 3. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay ang gusali ng Diyos.
Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Heso Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos Yun. at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Amen. 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 Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay. Brother Alex, Opo. sa talata 9, Gis, Jeez. Okay. Bingo. Bingo. partner tayo sa paglilingkod sa Diyos at ang tayo ang bukid ng Diyos. Ano ang nilagay sa atin ng Panginoon na siya naging pundasyon? Kami, kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Tutuloy ko Okay. pa po ba? Or Sige, hanggang 11 na. 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Okay. Brother Jerome, Yo! talata 16. Di ba ninyo alam? At 17, hanggang 17. Ang tanong, Ang sagot. sino ang templo ng Diyos? At kung mawasakan ang templo ng Diyos, anong mangyayari? Ang sagot! Ang Hindi sagot. ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at na naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Diretso Amen. ang sinabi, ano? Hey, salamat. Amen. Okay. May tanong ba? Kuya Nang Tonying, Kuya Tonying, Yung pong kayo rin ang gusali ng Diyos. Ano po ibig sabihin niyang at ayon sa kalooban ng Diyos, sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon. Ano ba ang tinutukoy niya dyan? Okay. templo nga tayo, gusali. Ang templo Gusali. kasi, ang bawat isa sa atin ay bahagi ng templo ng Diyos. So tayo ang bumubuo ng templo ng Diyos. Building naman to, building. Okay. Ngayon, yung sinasabing, ano yung pangalawang tanong, bro? Pundas. siya daw yung naglagay. Oo. Yung Ano po pundasyon yung- niyan ay ang nilagay ay si Jesucristo sa puso natin. Di ba? At nandiyan ang banal na Espiritu Santo. Romans 5 verse 5 yan eh. The Holy Spirit was given into our hearts. Okay. Ang ibig lang sabihin nito ay nasa puso na natin ang ating Panginoon Diyos. Ang kailangan lang natin ay ating tugunan ng ating puso at pakinggan ang tama. Kasi ang Panginoon Diyos ay pag-ibig. So kayo nagmahal. Yung di mahal na na panlabas, mahal na totoo, ay para ka na rin nagmahal sa Diyos. Tama ba, Brother Tunying, o lumabo? Hindi ko, sarili mo pong ano yan, pananaw eh.
Okay. O sige. Ano yung gusto talaga nitong, ano yung gustong ipaliwanag dito ni Pablo doon sa mga Paliwanag niya. taga-Korinto? Sa ano po, palagay ko po yung mga kausap, sa mga kausap niya, kasi naituro na niya yung gusto ni Christ na ituro sa kanila. So, na-plant na niya or naisabog na niya yung binhi dun sa kanila, dun sa mga nakikinig o dun sa simbahan ng yung mga taga-Korinto. Pero ang sabi nga dito, mag-ingat pa rin nga kasi syempre marami pa rin magtuturo ng baka iba. Baka mamaya iba na naman yung ilagay na ano na pundasyon. Pero ang sabi nga rin dito, na iisa lang ang dapat na pundasyon kasi si Christ nga yung pinakapundasyon yung ng pananampalataya at wala Kung na iba pa. maaring nung binabanggit dito, ay yung itinayo nilang iglesia sa Korinto. Hmm. Hindi, ang maliwanag dito, ang tinayo niya, yung nilagyan niyang binhi sa mga puso ng mga naniniwala na. So, ibig sabihin, yung mga tao mismo, yun ang templo. Yun ang building. Yun Siyang yung church, bumubuo ng isang ng tahanan ng simbahan. Diyos. Oo. Ang simbahan po kasi, it's not necessarily yung simbahang bato, kundi yung Building. simbahang tao. Simbahan puso. We are the church. We are the church. Kaya nga merong, we Yun yung, are the militant. yun yung tinutukoy ni Brother Tonyin. So, yung kung ano po yung na-implant na ni Saint Paul. Paul dun sa mga taga-Korinto na miyembro ng simbahan, eh parang binibigyan niya ng ano diin na pangalagaan nila kasi baka mamaya may iba alam nyo maraming nagtuturo kasi na iba. Pero nga nailagay na niya yung pundasyon sa kagandahang loob nga no. So, nakalagay nga dito no sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Nilagay ko ang pundasyon. So hindi naman niya inaano na kanya no tawag dito hindi niya kine-claim yung ano na siya yung may gawa ng pundasyon kundi sa Diyos pa rin galing na si Christ yung foundation ng ano ng faith ng Sentro. pananampalataya. Opo. Sentro ng pananampalataya, ipinahayag ni Pablo na ang lahat ng pagtuturo at gawain sa simbahan ay dapat nakasalig lamang kay Hesukristo. Si Kristo ang pinagmulan ng pagkakaisa at ng buong pag-iral ng simbahan. Apostolikong tungkulin si Pablo bilang isang mahusay na tagapagtayo, skilled master builder, ay naglatag ng pundasyon ito sa Korinto ayon sa biyaya ng Diyos. Ang paglatag ng pundasyon ay itinuturing na gawain ng isang matalinong tao. Yun ang kanyang ano. So ang tungkulin ng bawat manggagawa, habang si Kristo ang pundasyon, ang bawat miyembro ng simbahan ay may responsibilidad sa pagtatayo sa ibabaw nito. Pagtutulungan, working together. Sinabi ni Pablo na kayo ay gusali ng Diyos at kami ay mga lingkod ng Diyos na nagtatrabaho ng magkasama together. Ang mga apostol tulad ni na Pablo at Apolos ay mga lingkod, servants, lamang na ginamit ng Diyos upang maniwala ang mga tao. Ipinapahayag nito ang pagkakaisa ng layunin. Lahat ay nagtatrabaho para sa Diyos. So pag-iingat sa pagtayo. So binibigyang diin ni Pablo na ang bawat tagapagtayo ay dapat mag-ingat kung paano siya magtatayo sa ibabaw nito. Ang gawa ng bawat isa ay susuriin sa huling araw. Ang mensahe ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa, kundi sa paano ito ginagawa. Dapat ito ay may pag-ibig, katapatan, at alinsunod
sa kalooban ni Kristo. Divine will. Yan po. Yun po, Sana. maliwanag. Salamat. Okay. Keywords. Yung iglesia na Templo. Templo. yung iglesia na yan ay mauuwi yan sa katapusan yung sa templo na walang iba kundi ang tao. Tayo, the church tayo, yung church. Okay po, salamat. Kaya doon sa pangalawa, di ba, pag winasak mo yung templo, winasak mo yung katawan Ating mo. kasalan. Yesu Yes. Cristo. Sarili mo yung Parusahan. winasak mo. Father Oo. Alex, Yesu Cristo ang pundasyon. Tama. Firm foundation. Kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. So, yung pagtatayo din, no? Ng mananampalataya, tungkuling magtayo ng pundasyon. Tayo Ano na, lalagay ko, Brother Jerome, magtayo ng, ano po? pagtatayo. Yan, pwede Pagtatayo. naman yan. Pagtatayo ng simbahan. Ha? Tama po ba? Yun, magtayo ng pundasyon, which is, si Jesus naman yung pundasyon eh. Tayo natin siya. Bilang pundasyon natin. Parang similar na to sa ito. So, ang sa akin, matatag na pundasyon ng pananampalataya. O may kapareho na yan. Okay lang yan. Pero ang glaring talaga dito yung templo, no? Mm. Kaya nga yung ginawa ni Jesus sa gospel, yung paghahagupit niya ng mga nililinis niya yung templo eh. Tayo yun eh. Nililinis niya tayo Nililinis eh. niya. Oo. Niya tayo. Kasi tayo nga yung templo. Nililinis. Hinahagupit niya nga yung mga kasalanan natin. Paglilinis. So ito rin, Hinahagupit niya yung ating mga yung passion. so ano pong keywords or phrase na pwede natin ilagay? Ang ano po pala ang Salmo Tugunan? Tabayan ng dakilang Diyos. Ayun na. Tabayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang acclamation naman po, aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi ng ngalan ko'y manatili. Bahay, templo, no? Oo. Doon siya namamalagi. So dapat siya ay mamalagi sa ating puso at kaluluwa. Meron pong meron pa pong ibang keywords na pwede tayo ilagay dito, sama natin, doon sa mga, kanina, paglilinis, no? Okay po. Killings. Yun yung medyo common denominator doon sa, Mm. kasi pati dito eh. Kasi panatiliin ang, kasi nga, iba sabi, dapat si Christ lang talaga ang pundasyon, wala nang iba pa. So, dapat Ayun. panatilihing malinis yung templo na tayo. So, keywords kasama si Jesus. Katawan ni Kristo. Pwede ba yun? So, Kristo. Lagay na natin, katawan.
Kristo, Kristo, kulang pa bang? La, 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 la. May hibla na po ba? So kung ano natin, no, tingnan natin dito sa gospel, ang templong tinutukoy si Christ. Dito sa second reading, ang templo naman tinutukoy yung Tayo. tayo. Andito naman sa sa ano talaga, yung templo, ang dinidescribe talaga, yung temple na bahay ng Diyos. Pareho din dito. Pero dito sa gospel, tahas ang sinabi niya. Di ba? Kasi naghamon yung anong himala. Ah, sabi, sirain yung templong ito at sa 3 araw. Meron akong isang hibla. Sige po. Ang templo ng Diyos ay ang kanyang mga tagasunod. At si Heso Kristo ang siyang pundasyon. So, ang aking realization dito, ang templo ay tayo. Tayo yung ginawang templo ng Diyos upang ang kanyang espiritu ay manahan sa atin. Yan, sinulat ko na rin po. Realization ko lang yan na hindi ko hibla yan. Ayaw niyo pong ilagay na hibla? Sabi ko, personal na realization ko yan. Na So, alisin ko po, ayaw niyo po ilagay na hibla? pwede hindi pa hibla nga yan, duduktungan pa natin. Basta doon sa mga 3 readings na ginawa natin, na ang nakita ko, yung templo na pinag-uusapan natin, yung katedral na yan o yung basilika na yan, na merong kaugnayan sa basilika, tayo yun. Tayo yung ginawang templo ng Diyos para meron panahanan ng kanyang espiritu na siya namang gagabay sa atin sa buhay espiritual. Pareho yata tayo ng binabasa katunyong nga. Yun po yung pananaw ko. Yun ang nakita ko. Hindi. Joke lang yun. Pero dito sa research ko sabi rito, ang mga mananampalataya ay templo ng Diyos at ang kanyang espiritu ay nananahan sa loob nila. Pareho ng Eksakto. sinasabi mo. Eksakto. Yan po talaga ang nakikita kong ang realization ko dito sa ating gospel, sa ating liturhiya para sa linggo, na may kaugnayan naman doon sa pag-celebration natin ng dedication of the Lateran Church sa Roma. So, ibang version naman. Dali lang po Hindi, kinokollect ko yung akin. Sige, isulat niyo po. Copy and paste ko na lang. Meron din sa chat.
Chat, charat, chat, chat, charat, chat, chat, charat. Nasaan na yung chat? Chat. Asan? Hindi, chat ng Zoom. Ay, okay. Sorry. Kala ko na chat. Sabi mo chat. Sorry. Go away, little girl. Go away, little girl. Hindi ko makita yun. Tapos may isa pa, no? Dictate ko na lang. Meron din ako, Sige, brother natin. opo. Ito na po. Happy. Dali lang, brother. Kompleto Okay lang. lahat Saglit lang po. Dalawa, Pare-pare tatlo. naman siguro. Oo, isa ano lang naman. Sige po, brother Hector. Dalawa, tatlo, apat, lima. Bilang Kristiyanong mananampalataya, nananahan sa bawat isa ang Espiritu ng Diyos. Ang kanyang templo. Dahil dito, galangin at pahalagahan ang bawat isa dahil tayo ay mahalaga at sagrado sa Kanya. Temple of the King, there in the middle of the Halaga. Galangin. Dahil dito, galangin. Respect. Galangin. Sorry. Gagalangin. O lahat, nagbigay na. Wow. O lahat yan ilagay na. Bahala ka na, bro. Bahala ka na, bro. Bahala ka na mamili. Ano na? Yugot na. Bro, ibablanko ko ikaw na maglagay o lagay ko na lahat. Isa-isa pala tayo, no? Opo. So, lagay ko lahat Bahala ka na. Bahala ka na mamili ko ano ilalagay mo doon sa ano. Hindi, magbotohan ba tayo? O bobotohin natin yung sarili natin? Parang ganun ba mangyayari? Oo, mangyayari ganun di ba? Nilagay ko lahat, bahala ka na. Bahala ka na maglagay doon sa ano natin, doon sa pinopost natin. Sa chat, meron kung sino. Yari ka, di ba ilalagay ko yung sa akin? As you like. Ay, meron ka pala dito. Asan yung sa iyo? Tayo ay bahay. Tama ba yun? Iba pa yun? Hindi, parehas lang. Pareho lang. Ako. O, yugot na tayo. Bahala ka na, bro. Hindi tayo mahirapan kasi 9:38 na. Di ka kasya yan. Partok na. Hindi, bahala ka na pong pumili. Kung piliin mo yung sa'yo, okay lang naman. Yugot na po tayo. Hugot. Paano ako tumutulong sa pag-alaga ng ating bahay dalanginan o simbahan? Tumutulong sa pag-alaga ng ating bahay dalanginan o simbahan. English pwede? The church is a home. Ano po? Sige po. In what ways can I allow Christ
to cleanse and renew my heart so that I may more faithfully reflect His presence. I can, In what ways can I allow Christ to cleanse and renew my heart that I so can, that I may more faithfully reflect His presence. sabi nyo nga, the sacraments, at saka bask in His presence, the Adoration Chapel. Oy, bukas, First First Friday Friday. devotion. So may holy hour bukas. Tsaka kumpisal ang bayan. Umpisan. Paano ko tumutulong sa pag-alaga ng ating bahay galangan? Yun nga po, a church is a home. So, let us, kumbaga ay patronize yung ating simbahan. Kung saan po tayo napapabilang na parish. Kung magbigay ka ng reverence sa simbahan, dapat ganun din bigyan mo ng reverence ang katawan mo. Amen. Ano po yung ating hamon? Hamon, ipakalat sa lahat Ang Offer, maganda, offer ang, yourself holy and yan? Oo nga. Holy Sinasabi ng and pare. And pleasing to God. Pleasing to God. Kaya oh, English ang- naman. Ano po yung sabi nyo, Brother Butch? Ipakalat? ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo sa lahat. o di mag-invite ka pa ng LBS. Kaya, ang hamon ko diyan, ibabatay ko doon sa verse 17 sa unang Korinto. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So yun ang hamon ko sa sarili ko. Paano nating maiwasan na parusahan tayo dahil sa pagwasak ng ating templo. Paano Ang mo templo. may iwasan na wawasakin mo ang katawan? Kaya tama, huwag kang magpupuyat. Huwag Paano kang ko pangangalagaan ng templo? Yes, ganon. Yun yung hamon. Paano natin yung templo Na ito. na ito? Ang Huwag kang ating- magpuyat, huwag kang matakaw, huwag kang kung ano-ano pinaggagawa mong kabalbalan. Huwag manigarilyo. Huwag manigarilyo, huwag Huwag inom kumain ng alak. junk food. Tama, yun. Ano po Sarap kaya? pangalan ng templo? Yun yung mga, Kumain yung mga ng- naninira ng katawan ng tao, na templo ng Espiritu Santo eh. Dapat ma-recognize din natin yung ibang kapwa natin as a temple of God. Yung Ayun. mga Ano? handmaids, dapat temple of God yan sila. Oo. Oo, lahat naman tayong templo. So, paano ko ilalagay yun dito, Brother Jerome? Dapat nating galangin at Pangalagaan. ko pahalagahan at ano ba yung pangalagaan or Pangalagaan. pangalagaan? Pangalagaan. Pangalagaan. Ang Alagaan na lang. Wala na yung mga templong tulad ng sa... Paano ko ba sasabihin yun? Dapat natin galangin pahalagaan
At Ang ating mahalaga ng mga ating ano lang, kapwa ng lang. Ang templo rin ating ng kapwa, Diyos. di ba? O, Ang ating o, kapwa, o, ating ating kapwa na kapwa, templo rin ng Diyos. kapwa templo rin ng Diyos. Parang patama yan. Oo. Kasi do not do unto others what you do not want to do unto yourself. Tama ba? Nasa negative, ano? Dapat pala positive. Do unto others what you want others do unto you. The golden rule. Kaya dapat yung mga may gustong mag-suicide, dapat ma-realize nila na sila ay templo ng Diyos, yung kanilang katawan. Tama. Dami, no? Dami. So far, dami ngayon nagpapakamatay din, ano? Para ba ano ba yung definition of mental health? Bakit kuminsan mental health ang mental health tapos Lagi nilang inaano yun. Pero sabi nga, pagka merong mental health, parang excuse kasi hindi na sila nakakapag-isip ng tama para sa sarili. Mm. Pero kasi Or is it the depression, absence of Jesus as the Oo. foundation? Oo. partly nun. Naging pundasyon Wala ba nila silang si Diyos. Jesus? Oo. Yun na nga eh. Just in this sinasantabi yata si Lord. Kaya wala silang Kaya nadidepress. defense sa Ayun. diablo. Kasi hindi nila na-find yung joy. Oo. So, even in difficulties, dapat meron pa rin joy. Kasi kung nasa iyo si Christ, kahit na mahirapan ka pa at kung ano-ano pang mangyari, kahit na-persecute ka nga and everything, andun pa rin kasi yung hope and yung faith sa Kanya. Para kasing tabu kasi sa ibang tao pag pinag-usapan mo si Jesus sa kanila. Yun na nga, hindi sila ganun kaano sa, para sa kanila napaka-off na nung topic pagka yun na yung pinag-usapan. Meron akong may kaibigan ako, guidance counselor ng St. Paul Makati. St. Paul Makati. Nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko, meron ka bang program para sa yung magbibigay ng talk, mental health sa mga adults Apo. or adults. naman. Sabi niya, pwede kong gawin. Sabi ko, may spiritual yan ha. Sabi niya, ganun naman St. Paul ako Oo. Sabi ko, sige. O baka one of these days, kumbidahin ka namin. Pwede. Take Sige, note, ganun. Brother Hector. Yung Ano bang yun? mga Pwede sa natin, teaching yung Oo, mental so health magandang topic issues yan. ba normally nangyayari saan sa mga anong age group? Lahat ba? Sakop pati tayong mga Parang matatanda? naman across all O yung mga age karamihan group, mga bata? Meron din Mga teen bata. siguro, yung mga puno ng challenges sa buhay, ganyan. So, Oo. adjustment. Nakita nyo yung recently, yung ano ba yun, yung nag-take daw, yung magkapatid nag-take nung tuklaw, yung ano daw yun? Something, cigarette, ano ba yun? Yung Oo. nangitay, Narinig ko yun, Oo, Hindi ko narinig yan Anak lang ni ano Kim yan Atienza parang yun. drugs na naman. Na Nakakamatay ba? namatay. Namatay. Oo. Dinala sa ospital pero I don't know kung ano nangyari. Namatay po ba? Tuklaw? Alam ko may namatay Akala dyan ko sa tuklaw ahas. dalawa Tuklaw daw tuklaw ang tawag nila. Yun yung coined yung parang street word. Pero black cigarette ba? Parang Illegal yan. Illegal po yun pero Oo. I don't know kung anong component nun. Tingnan nga natin. Nakakamatay Para nakipag-suicide ka pag ginamit mo. Oo, di ba? Parang nag-suicide ka, yun isang example di ba? Black cigarette ba yun? Black cigarette. Tuklaw, ayan Yung tuklaw. Safe search. Tuklaw is not commercial brand of in the term used, but rather a local term used in the Philippines for an illicit and dangerous product, often referred to as a black cigarette. Public warning is used due to severe health risk. Origin and contains derived from a type of potent tobacco plant called tuklaw. Galing sa Vietnam? Vietnam na tuklaw? Oo, Northern Vietnam. May additive siya. Parang itong tuklaw. Parang Synthetic cannabinoid. Binarbalize na lang yung tuklaw ng ahas. Hindi, ano po talaga kasi ano niya yung kanyang tawag dito, genus at saka species siguro.
or Nicotiana rustica. Pero sa ang tawag dito, tuklaw yung tawag. Tuklaw. As in, tuwoklaw. Kaya Siguro sa parang Vietnam, yun in-spell tuwoklaw. lang sa Kaya, Vietnam eh. oo, in-spell Tuklaw. lang siguro. Oo. Maybe. Anyways. Pero ganun pa rin. Ayan, seizures, violent shaking, psychotic episodes, hallucination, loss of consciousness is an illegal smuggled product in the Philippines. It's not cleared. Grabe, no? Okay. So, hindi po yun. Hindi po yun ang ano. Kaya lang, isang di ba, na babala na hindi mo inaalagaan yung templo. Abuso mo. Na abuso. So, Pwede i-correct natin itong last. ano po? Dapat natin galangin, pahalagaan, at pangalagaan ng ating kapwang Wow, talagang napakaano niya, grammatical, pati punctuation. Tama na yan, bro. Talagang pangalagaan ng ating kapwa. Kasi kapwang pagka po templo ng ganun Diyos. na walang kama, pag ang alam ko po, binibigyang diin ang bawat salita. Parang compound. Apo, kung Conjunction. ano talaga. Okay. Galangin, pangalagaan, at pangalaga. Parang ganun, parang bibigyan mo siya ng weight. Anyways, okay na po yan. Meron pa po? Kapwang templo ng Diyos, din ng Diyos. Gusto mo may NG? Yan. Anything else po? Bago mag-closing? Picture taking muna. Oo nga pala. Talagang hindi mo kakalimutan. Ang mahalaga. Nasa si Mama Mary? Pamakita si Mama Mary din. Petwal yun eh. Kasi si Ligori. Si Mama Mary lumalabas dun. Uy, sad naman yung totoo ba yun? Yung ng Vatican? Yung yung Comediatrix at saka Redemptrix, Co-Redemptrix. Co-Redemptrix. 1, 2, 3. Kaya lang, nasasad naman ako sa ganun. Sana hindi. Tama po ba yung yung narinig ko na yun? Hindi. Ano yun? Ano yun? Yung Yung tungkol po dun sa na nag-issue daw ang Vatican. This time with feelings, ha? Feelings. Wow, feelings yung taas yung kilay. 1, 2, 3. Ang cute, Brother Tunying. Ano yung sinasabi ng Brother Alex, yung kay Mama Mary na tinanggal siya na Opo, yung Co-Redemptrix tsaka Mediatrix. Tsaka Co-Redemptrix. Oo. Co-Redemptrix ng galyon. Dogma. Kasi yan yung inaano sa atin ng protestante. Kanya sabi, parang pinasasaya yung mga protestante. Pero sino nagtanggal? Vatican? Vatican daw po eh. I don't know. May pronouncement kaya ang narinig ko tinatanggal kasi hindi siya pwede consider as co-redeemer. Diba? That is only Jesus. Only Jesus Christ is the Redeemer. Totoo naman po. Parang gano'n. Pero hindi naman Redeemer ang tawag. Redemptrix. 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 Synonymous ba yung dalawang yan? Pero kung lilimiin po natin, kagaya nga nung illustration dun sa dun sa pinakikita na kasama yun, andun yung paa ni Mama Mary, nakatapak dun sa serpent. Tapos, yung may isang paa dun, si Christ naman yun, na tinatapakan si Mama Mary. Diba? Tinatapakan yung paa ni Mama Mary. Parang dalawa silang tumatapak dun sa serpent. Saang image yun? Pwede, parang illustration lang na Hindi Catholic mga illustrator na yun. Hindi siguro. Hindi po Catholic yun. Kasi kung tutusin mo, walang ang pinanggalingan ni Christ, ang ginamit na instrumento, si Mama Mary. Kung baga, naging tao siya. Nagdaan kay Mama Mary. Diba? Choice ni Jesus yun
Gawin siyang nanay, ano? Oo, Nanay di niya. ba? Kaya nga, kumbaga, wala namang ano yung sinabi nga lang natin ang ng Catholic faith, 'di ba, na nauna Mm. nang pinatawad si ano, in advance na pinatawad si Mama Mary. Kaya nga siya kinunsib without original sin. Mm. Kumbaga, pwede naman kasing gawin talaga ng Diyos yun eh. Di ba? Siyempre, hinanda niya ang kanyang nanay. Biblical ba yung Coredemptrix, if ever? Wala naman yata sa ano. Wala Wala yata naman. sa Bible Pero yung term Redemptrix. yun na ginagamit ng Catholic, di ba? Ayun. Genesis 3:15 ba yung crush the head of Crush the the head. serpent? Oh, yeah, tama. Oo. 3:16 Crush. yata. Oh, kaya Genesis 3:15. from the beginning naman po, nandun naman na si ano eh, kumbaga preconceived na si Mama Mary na ano. Pero galing sa Protestants yan? Protestant? Alin po? Yung issue yan? Hindi. Issue siguro. Kasi 'di ba yan naman laging inaano nila sa Mainit sila sa Blessed Virgin mga Oo. Protestante. Kaya nga sabi, marami din naman nagsasabi na ang dami kasing 'di ba mga Protestant na bumabalik na coming home na to the Catholic faith. Oo. Kaya madami nga nagsasabi na miss ano nila si Mama Mary, mistreated kumbaga. Kasi Mm. biro mo nanay ng Savior tapos hindi mo Ang i-acknowledge. tabi. Oo. Nakalagay naman sa Bible na yun na all generations will call me blessed. That's it. Oo. Diba? Tapos choice ni Jesus yun eh. Siya ang pinili niyang nanay niya eh. Mediatrix din ba si Mama Mary? Oo. Kasi isa lang daw ang ano, kaya Ano sa Bible? Saan isa sa lang daw Bible? ang mediator between man and God. Si isa lang, no? Si Christ Jesus. lang. Oo. Saan sa Bible na mediatrix si Mama Mary? Wala nga daw. Diba? Yung do whatever he tells you. Yung Doon sa Cana, sa wedding at Cana. Do whatever he tells you. Kasi, he's mediating naman, di ba? nagme-mediate naman siya talaga eh. Kay Christ, di ba? Doon sa bagong kasal, sabi niya ganyan, worried siya kasi maubos na yung alak nila. It's not my time pa, sabi ni Jesus. Pero, dahil nanay kita, nanay, do whatever he tells you. ginawa niya yung unang himala niya. Di ba? Dahil sa intercession ng nanay. Oo. Okay. Sarap lang ng ano natin mga Brother Tunying, closing prayer. Sino pa si? Sino next na fast? Next, ako na yata. Kayo na, Brother Hector. Okay. Ayun ang mani, Kuya Butch. Ginagatan si Brother Boy, French fries. Ha? Uy, healthy daw. Healthy na Brother Boy, food. French fries. Healthy eating ba yan? Huwag sisirain ng templo. Ano yan? Ay, Hindi ba bad for seniors yan? Sabi daw, lagi daw sa morning magpagpag na ganyan, for 1.5 minutes. Brother Tunying, closing prayer. Kala ko si Brother Hector. Siya ang facilitator. Siya ang facilitator next week. Next week. Okay. Sige po. next week ako na opening prayer. Advance. Advance. Sure. Ako na sa first day. Hindi. Sige po. Tayo po ay muling manalangin at magpasalamat. At marapat lang na magpasalamat tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, maraming salamat po. At malinaw na kami pong nakipag-isa sa anak mong si Jesucristo ay ginawa mong templo ng iyong Espiritu na siya naman ang gumagabay sa amin sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Naway pangalagaan namin ang templong ito upang hindi maging dahilan upang iwanan kami ng Espiritu Santo. Tulungan nga mo kami na linisin namin ang templong ito
upang dito ay tuluyan ng manahan ang iyong Espiritu upang kami magtagumpay sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga anxieties at mga depression na dumarating sa aming buhay. Yan po ang pinagsapasalamat namin ng malalim sapagkat kami ay makatitiyak na makakarating kami, makapapasok kami sa makipot na pintuan sapagkat ang Espiritu mo ang siyang magdadala sa amin, magbibigay ng liwanag sa bawat hakbang ng aming mga paa. At makarating kami, makakasama namin ang Inang Maria, lahat ng mga santo, lahat ng mga apostol, at kasama namin lahat ng mga anghel, kerubin, seraphim, mga aming dato upang kami ay umawit ng Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng anak mo si Jesucristo, kasama nga po ang iyong Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Luwalhati sa iyo, Ama, Anak, Okay, Espiritu Santo. Para na sa una, ngayon, Unang-una ngayon at magpasawalang magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Parang Father, Son, Holy Spirit. Espiritu Santo. Amen. magandang First gabi. Friday. Good Second night. part. Eh,